Kining atong bersikulo nga pagahisgutan, sikat ni kaayo nga bersikulo tungod kay gipakita dinhi ang order of the salvation of man. Kung unsa ang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima nga hutong sa kaluwasan. I will entitle my message The Golden Chain of Salvation. The Golden Chain of Salvation. Ang kadina sa kaluwasan. Sa Latin, panigitawag ni siya Ordo Salutis. In Latin word, Ordo Salutis, the order of salvation. Now, kung mangutan ako sa inyo karon, nganong na Kristohanon namang kakit? Why you became a Christian? Ha? Wow. I like that. So, basically, kung mangutan ako sa inyo, nganong nahimo mong Kristohanon ang inyong tubag kay miduog, mitawat mo sa Ginoo. Tama po ba? Every time I ask people why you are sure nga Kristohanon na ka, kay midawat ko mituo sa Ginoo, pastor. Wrong. Nahimo kang usa ka Kristohanon magtutuo sa Ginoo tungod kay may gibuhat ang Ginoo sa imo before ka mituo ngadto sa Ginoo. So diri nato makita unsa ang unang nahitabo before ka mituo sa Ginoo. This is the order of the salvation of man. Kaya unsa inyong order diha? Ginagmay? Inyo din dinuguan? Ay paghisgotan ng dinuguan, pastor, petira ba ng lamia, no? Okay, so number 1 in verse 29. For whom he did foreknow or foreknew, he also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So, ang lintungan na gid aning atong pagpangalagad sa Ginoo, mahimo kitang susama sa anak sa Ginoo, mahimo kitang sama kang Kristo. As holy as Jesus is. Kung unsa kabalaan ni Kristo, maupod kita kabalaan. As holy as He is, will be looking like Jesus. Sama kita sa imahe ni Kristo. Maoning hinungdan nganong giluwas kita sa Ginoo to become like Christ. Okay, padayon sa verse 30. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, then he also glorified. So kung imong tanawon dinhi dunay 5 ka kadina sa kaluwasan nga gihisgutan dinhi sa Romans verse 29 to 30. Anyway, kining Romans nga atong ginahisgutan, Bible lahi nang Romans sa inyong hunahuna. Ha? Lahi na nga Romans. Romans 8:29 to 30. Balik ta sa 29. Unang nahitabo igsoon is the word foreknowing or foreknow. For whom he did foreknew. God foreknew you. Kasi ba di pasabot anang foreknowing? Ang uban, nakabalo ng daan ang Ginoo. Sa usa ka aspect, tama na. Pero wala lang nakabalo daan ang Ginoo. Pag sinabing He foreknew you, buot ipasabot, naa ka pa, saan ako pagsulti? Before there was no you. Before that there was God only, ang Ginoo nahigugma na sa imo. Foreknowing means loving. Wala lang nakaila ang Ginoo sa imo, gihigugma nakadaan sa Ginoo. Even before the creation of the universe, God chose you already to become His beloved. Wala pa gibuhat, wala ka pa na tao. God decided already to love you.
Wala ka pa sa kalibutan. Nagdesisyon ang Ginoo nga higugmaon ka sa Ginoo. And everybody will say, for knowing is not just about knowing about you. It's about loving you. Okay. Kung mahigugma ka sa usa ka tawo, basically imo gid siyang ila-ilahon. Tama po ba, Bon? Lahi ang level sa imong pag-ila-ila sa tao kung imo siyang gihigugma. Tama po ba? Okay, so giriwind ni Pablo ang mga paghitabo before there was anything. He choose to love you. Palakpakan siguro nato ang Ginoo. Ikaduha, for whom He did foreknow, He did also predestinate. So, predestination means election. Kapit ng election no, sa barangay karong November, October, December, tama ba? Kano sa daw? Parang November siguro, no? Pero kini nga predestination or election, lahi na sa election nga inyong gusto ha. Kato naman tayong vying voters, kini wala ni. Okay? Kung kinsa ang iyahang gihigugma, ingon siya, iya usab nga gipili. Everybody say gipili. Election. Di ba election mo pili ka? So katong iyang ginhigugma, gipili usab sa Ginoo. Wala ka pa nagtuo sa Ginoo igsoon, gipili na kang daan sa Ginoo. Oh Lord have mercy. Wala ka pa nagpili sa Ginoo, ang Dios ang unang nipili sa imo. Kaya don't tell me nga naluwas ka tungod kay mituo ka sa Ginoo. No. Wala ka kabalo sa order of salvation. Okay. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Gipili na kitang daan sa Ginoo, wala pa ang mga butang sa kalibutan. We are chosen already that we should be holy and without blame before Him in love. Wow. Mga igsoon, ang kaluwasan wala nagsugod sa dihang mituo ka kang Kristo. No. Ang kaluwasan nagsugod from eternity and it will end in eternity. Nagsugod sa eternity past, wala ka pa mutuo. O matapos sa eternity future. Ang kaluwasan nagsugod with God choosing you, not you choosing God. And everybody will say, kay gipili kang daan sa Ginoo. Wala pa ka na tao, gipili na ka sa Ginoo. Wala ka pa midawat sa Ginoo, gipili na ka sa Ginoo. Wala ka pa nagdesisyon nga pilion ang Ginoo, gipili na ka sa Ginoo. And everybody will say, question, nganong gipili man ako ang Ginoo, pastor? Tungod kay gipili ka ng daan sa Ginoo. Read your Bible. Tanawa ang Biblia unsa ang gisulti. Okay? Ephesians chapter 2 verse 1. This will be our springboard. And He quickened who were dead in trespasses and sins. Unsa daw kita sa una? Mga patay kita diha sa atong pagpakasalaog sa atong pagkadautan. Di ngay mo katapad, patay ka sa una. This will be our springboard. Dirita magsugod. Now the question is, kung patay kita sa una, kinsa may maluwas? If we are all dead in sin, then the question is, who will be saved? Sa mga nag-street preaching, no? Challenge na ako sa inyo. Suway rin nyo wali simenteryo.
Nabay mo dawat ito. Suway lang. Nga naway mo dawat, kuya? Now, kinsay mo dawat sa Ginoo kung patay ka sa una? Paano ka makabaton og pagtuo sa Ginoo kung patay ka sa una? Don't tell me nga mituo ka sa Ginoo. Before ka nituo sa Ginoo, gibuhi ka sa Ginoo, and everybody will say, kinahanglan buhion ang mga patay sa sementeryo bago walihan aron sila mutuo ug mudawat kang Kristo. Oh Lord of mercy. Tingay mong katapat, you need Bible study. Bisag magrekoridas pa ta dito, kuya, sa sa sementeryo, sigurado ko joy mudawat tungod kay patay ang tanang tao didto sa sementeryo. Sama ka na to, patay kita sa unang panahon. We don't have the kapasidad nga mutuo og mudawat sa atong Ginoo tungod kay mga patay kita. Muna ningon ang John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kinanglan mabuhi usa kay patay ka man, you must be born again. Wala pa dahil hisgot og pagtuo, ha? Wala pa ang pagtuig soon. Unag higugma ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo, tapos gibuhi ka sa Ginoo. Wa ka pa nagtuo, ha? And everybody will say, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, ang solusyon sa atong spiritual deadness is spiritual birth. Kay patay man kita sa espiritu, kinanglan mataw ako sa espiritu. Nataw kita sa atong physical, pero patay kita sa espiritu. Munang kinanglan ako mahimugso diha sa espiritu. So, being born again, sa theology ni gitawag nato ni the doctrine of regeneration. Everybody say regeneration. See it one more time para di ta makalimot. Regeneration. Okay, first time mo nakadungog? Regeneration. Buti pa sabot, being born again. Okay, wala na yung wrong concept, ha? Nga ang born again kuan, relihiyon. Being born again is not a religion. Anana pa ni mga born again, no? No. Born again is not a religion. Being born again, mo na itong entrance, paingon sa gingharian sa Ginoo. Kaya kung dili ta matao pag-usab, dili kita makakita o makasulod sa gingharian sa atong Dios. Okay, so doon ay argument, nag-ingon, kinsa magid ang una, pastor? Itlog o ang manok? Hangtod karon kining duha, pag ginahumag debate. Kinsa magid una, ang itlog o ang manok? Kung walay manok, Brad, walay itlog. Tubag po tong isa. Kung walay itlog, wa po'y manok. Tama man po. Hantod karon, wa pa sila na humagdebate. Kinsa magiuna, itlog, manok? Unsa may una gibuhat sa Ginoo? Manok. So una gid ang manok before ang itlog. Now, ang pangutana, unsa mo gi una? Pagtuo or born again? Kaya nga itong na, mituo ko, munang nabuhi ko. Nabay patay mabuhi. Gibuhi ka mo nang mituo ka. Balikon ko, wala ka nituo mo nang nabuhi ka, kay patay gani ka. How can a dead person have faith? Again, balikon na to, walihin daw ditong patay, napay mo dawat. No. Bisang pag grabing kadako tong pagtuo, di kito kadawat, kaya noon, patay man. So, buti pa sabot, giborn again siya sa Ginoo before siya nakabaton og pagtuo. So, kinsay nagbuhi sa imo? Ang Ginoo, not you. Because a dead person cannot make himself alive. Tama po ba? Ang patay. Ang nalumos, may tsansa pa maluwas. Ang nagsakit, may tsansa pa maayo. Pero ang patay, nada.
Wa na kita bisan pagpatid-patira nato na di na gina mo bati og sakit. Bisa pag singgitan pa nato na di na jud na mo response. Why? He's dead. So muna kinahanglan siya i-quicken sa Ginoo, buhion sa Ginoo aron makabaton og espirituhanong pagtuo. And everybody will say, okay. Ang atong ginatuuhan mga igsoon is Calvinism. Ang uban mingon sila nga nauna ang pagtuo, that's Arminianism. Mituo ko mo nang nabuhi ko, that's Arminianism. So I am trying to give you asa din na nagikan nga pagtulo. Silang duha sige panigdebate hangtod karon. Ang ila pong mga followers sige pagdebate. Pero kita sa Hope of Glory, especially ako, nagatuo ta nga nauna ka gibuhi sa Ginoo before ka nakabaton og pagtuo sa Ginoo. Okay? Okay, so una ka na born again, ay ka nakabaton og pagtuo. Ikatulo nga chain sa ato ang kaluwasan. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. Okay? Katong iyang gihigugma, katong iyang gipili, iya usab nga tawag. Dinhi na ang response sa tao. Dito sa duha na kay response, wa kay gibuhat dito. Dinhi na. Okay? Katong iyang gihigugma, katong iyang gipili, iya usab nga tawag. Ingon ang Bible, dagan ang gitawag, apan pipila lang ang gipili. Many are called but only few are chosen. Gipili gid igsoon. Dili ikaw nagpili sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo. Okay, now maghinahinay ko dinhi og jutay. Duha ka klase ang tawag. Pakiuyag sa mga tapat, duha ka klase. Doon natin gitawag nga general call. Kining general call, muning giwalihan ang tanan, gitawag ang tanan, nakadungog ang tanan, muning giingon sa Biblia. Tama po ba? Dili mo balik ang Ginoo hangtod, dili masangyaw hangtod sa pinakatumoy sa kalibutan ang kaluwasan. Giwalihan ang tanan, nakadungog ang tanan, pero dili mo dawat ang tanan. Ngano man, kay wala sila gipili sa Ginoo. Nakadungog sila, pero dili sila mo response. Kaya ngano man, patay sila. And everybody will say, okay. Ang ikaduha nga tawag, mo gitawag na to, effectual calling. Number 1, general calling. Number 2, effectual calling. From the word effective. So kini nga tawag, mao ni ang muluwas sa tao. This call cannot be rejected. Everybody say, cannot be rejected. Kabalo ko dinis kalibutan, daghan mo i-ignore nga tawag. O ang naigo mingon og amen. Dinis kalibutan, daghan mo wala gitubag nga tawag. Lang imong cellphone tungod kay gi-ignore lang gini mo ang tawag. Pero kining nga tawag, no one can reject this call. Pag ang tao tawagon na sa Ginoo nga nagpili sa tao, kining atong gisgutan ang effectual call na, pag tawagon na ka sa Ginoo, buhion ka sa Ginoo, mutuo ka sa Ginoo, mo nang maluwas ka. You can never say no to this call. Munang gitawag siya effectual call. Again, pag tawagon na ka sa Ginoo, pilion nimo ang Ginoo, dili tungod kay napugos ka. Pastor, asa man akong free will na? Dili ka pugson sa Ginoo. Pag tawagon na ka sa Ginoo, pilion nimo ang Ginoo tungod kay gipili na kang una sa Ginoo. Dili tungod kay napugos ka. Okay, now mangutan ako, kinsa day karon ang Kristohanon? Kit, balik ko sa imo. Who is a Christian?
Karen, I am called, I am chosen, I am loved before the foundation sa kalibutan. Ang usa ka Kristohanon day, munang gitawag natog tinawag. Tama po ba? Mga tinawag kita sa Ginoo. Munang ang Kristohanon, ang tawag sa imo, tinawag sa Ginoo. I am the called one. Tama ba, one? Tinawag ka sa Ginoo, Kuya Dexter. Marian, tinawag ka sa Ginoo. Munang nipili ka sa Ginoo tungod kay gitawag ka namang daan sa Ginoo. And this call is not just an invitation. Dili na yung pag-invite sa tao. No. This call is also regeneration. Pag tawago na ka sa Ginoo, dinhi mabuhi ang imong espiritu. Munang mutuo ka o mutuman sa pulong sa Ginoo kay nabuhi ng imong espiritu. Okay. I will give you an illustration to convince you. Si Lazaro. Unsay gingon ni Kristo sila kang Lazaro katong dito pa siya sa langop tama ba? Lubnganan. Unsay gingon ni Kristo? Lazaro, barog o gawas sa imong nahimutangan. Now, question. Kung wala gibuhi sa Ginoo una si Lazaro, do you think makadungog si Lazaro sa tingog? Do you think mugawas siya gikan sa langop? Unsa mo nang nahitabo? Gibuhi isa na buhi sa iya. Iyang ko galingon? No, Lord have mercy. Kisa na buhi kang Lazaro, ang Ginoo sa diyang gibuhi siya sa Ginoo, nakadungog siya sa tingog sa Ginoo, mituo siya sa Ginoo, mituman siya sa Ginoo, munang nabanhaw si Lazaro. And everybody will say, unsa mo nang nahitabo? Gibuhi una siya. The voice that calls him is also the voice that regenerates him. And everybody will say, tingnan mo yung matapat, you need Bible study. Apil-apil og Bible study. Bisan pag magsinggita si Kristo dito, kung wala gibuhi sa Ginoo si Lazaro, Lazaro will not hear the voice of God. Muna sa panahon nga tawagon ka na sa Ginoo igsoon, you will be born again. Dili na trabaho nimo, dili tungo kay mituo ka sa Ginoo. Gibuhi sa ka sa Ginoo, munang nakabaton kag pagtuo sa Ginoo. Okay, another example. Si Paul in the road of Damascus. Unsay nahitabo kang Paul sa road of Damascus? Unsay goal ni Pablo? Nangita ba siya sa Ginoo? No. He was there, wanted to kill Christians, mga follower ni Jesus. He wanted to put them into the jail. Nagplano ba si Juan nga mangita sa Ginoo? Wala. Unsay gibuhat sa Ginoo? He stopped Paul and transformed the heart. Kisa may nag-usap sa kasing-kasing ni Pablo. Tawag kay mituo siya sa Ginoo? No. Soko gani kay siya sa Ginoo, pero ingon ang Ginoo, Paul, why you persecute me? That was the call. So atong panahon na igsoon, nabuhi ang espiritu ni Pablo, utong naminaw na siya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, gikan karon, himuon ko na ikaw magsasangyaw sa akong pulong. But sa sinugdanan, no, Paul hated Christians. Walay plano si Pablo nga mutuo sa Ginoo. Walay plano si Pablo nga mga alagad sa Ginoo. In fact, gusto niya pamatyon ang mga alagad sa Dios. Muna mga igsuon, wala gituon ang kutsilyo si Pablo. Gipugos ba sa Ginoo si Pablo? Wala. Voluntarily, willingly, mituo siya sa Ginoo tungod kay buhi naman ang iyang espiritu. Okay. Unsay lesson din ni mga igsuon? Lesson. Ayaw ipugos ang kaluwasan. Di ngayon mga katapat, ayaw ipugos. Pag panahon na sa Ginoo nga luwason siya, maluwas siya. Kabalo ko sa mga ginikanan, frustrated mo sa inyong mga anak. Ang akong anak, pastor, wa pag yun na bag-o. Wa pa niabot ang iyang panahon igsuon. Kung panahon na nga luwason, mga bana, asawa, ayaw ka frustrate.
Ay, kanta na ko aning change my wife, oh Lord na lang, pastor. Ayaw ipugos ang kaluwasan. Because ang kaluwasan ay kaugalingong panahon. Pag panahon na, nga luwason siya sa Ginoo, maluwas siya. And everybody will say, asawa pastor, pag inabago, paabuta lang isuon. Kaya ang pagluwas, dili ni mo trabaho, trabaho na sa Ginoo. And everybody will say, mga bata na to, ayaw mo ka-prostrate. Pag panahon na, nga usbon sila sa Ginoo, mausab sila. Ang ato lang, magwalis kadalanan, pastor, wagi abot, pastor, oy, grabe, gwali na mo, wagi nanimba, paabuta lang isuon. Pag panahon na nila, musimba na sila. And everybody will say, so ayaw ka-prostrate sa resulta, dili na ato ang resulta. Ang ato magwali lang. Ang ato mag-Bible study lang. Amen? So para itong nag-Bible study in town, o kuhan, kabalo ko nga ma-prostrate ta usahay, no? Labi ng way bunga. So, ang atong trabaho, magwali lang yon. So bahala ng Ginoo. Pag panahon na nga usbon siya sa Ginoo, maluwas ginang bataan na ortang tawhanan na. Amen. So undangan na nato ano, ikaw na ka, kung di ka magpabautismo na. Nagbautismo ra ba sila Pastor Jeff karon? Mo sabay ka dito, di ka magpabautismo, di ta katagabalo sa kasimana. Nagpabautismo in taong bata kay hadlok sa kasimana. Ipugos lagi. Baptisin sila Pastor Jeff dito sa kwan. Happy Father's Day day, no? Karong next Sunday na ang atong celebration. Father's Day man karon day. So sila Pastor Jeff naglitsyon day sila, mga mama naglitsyon sila Pastor Jeff, no? Gamay ka sila nga church pero naglitsyon sila. Ha? Wala dahil ng lechon? Nadayon, oy. Ang ilang amot, tag 1,000 mga mama. Tag 1,000, nakalitsyon sila. Tag 1,000 sa mga mama. So, napulo ra ka mama. Ang lechon, tag 8K to 10K. Di man takahorot. Wag takahorot na itong taas, di ba? So, wala mi nagpadungog-dungog mga mama, ha? Wala mi nagpadungog-dungog. Pero murag tag 1,000 lagi siya kung mag-amot-amot. Napulo ra ka mama. Napulo ra gina ka mama. Okay, so munang dili na ayaw hadlokan yung anak. Pag di ka magpabautismo na ka, di ka palitag sapatos. Nung nagpabautismo yung taong bata kin hadlok. Nabasa pero makasasa. Nabasa lagi pero nagpabiling makasasala. Ibutang simbahan lagi kay kuan naman nabautismohan na nasimbahan. Pagabot simbahan badlungon. Problema sa pastor kay ngano man premature. Unsa ang kinaiya sa batang premature kanang mataw 7 pa ka bulan? Ha? Ati manonon kaayo. Kay kulang sa buwan, mupo na ang mga tao pag kanang premature bitaw gibutang simbahan ati manonon kaayo. Ayaw pugsa in taon pag di pa ayaw pugsa. Maabot lang panahon maluwas na siya. And everybody will say, kaya magsakit ang ulo ni pastor. At manunon, kaayo gamayng bikil. Kaya kulang sa buwan. Anak di ay. Anak di. Okay, so mo ka ng mangga, di ba? Ang mangga sa unang panahon ba? Di na makakakaog mangga karang hinog sa punuan karon. Muna mangita gikay natong katong lahi itong mangga sa unang pertiging tamisa. Karon kay mo makaon mangga puro sa tinanugan. Wala pa na hinog gikuha na premature. Munang matinga ka nga lahi jud tong katami sa una. And everybody will say, kaya nga naman hinog sa punuan. And everybody will say, okay, so ikaupat sa una, gi-for nyo, gigugma ka sa Ginoo, ikaduha, gipili ka sa Ginoo, ikatulo, gitawag na ka sa Ginoo. So diha nang imong response. Mutong nituo ka kay gibuhi ka sa Ginoo. Ikaupat, them he also called, and whom he called, then he also justified. Everybody say justified. Ikaupat, justification. Ang Diyos ang justification means gimatarong. Gideklarar ka na sa Ginoo nga not guilty. Wow.
Daghay mo to nga ang kaluwasan sa Ginoo, but they drop the word alone. Ginoo ug akong pagtuo. Ginoo ug akong maayong buhat. Ginoo ug akong pagsimba. Drop ang uban. Ginoo lang. And everybody will say, salvation is God alone. So, gideclare ka na nga way sala sa Ginoo. Daw sawa kay sala. Everybody say, daw sa wala kay sala. Imagine dong, daw sawa kay sala. Dinis kalibutan, mapriso ka, bisag nabayra na nimo sa prisuhan ng imuhang sala, tawag sa imuha, ex-convict gihapon ka. Pero sa Ginoo, way ex-convict sa Ginoo. Pag naluwas ka na, gikalimtan sa Ginoo ang imong mga atraso. Uyugay mga, wala ka na atraso at tubangan sa Ginoo. Wala na tayo atraso at tubangan sa Ginoo. Dini sa kalibutan, bisag gipriso ka na 50 ka tuig, pagawas nimo, ex-convict gihapon ka. Asa man to? Kaila mo atong Louis D. Ribrad? Katong rapist? Naman dito sa likod nagkuan? Katong kuan? Katong killer? Mahinumduman gud ang imong sa. Dinis kalibutan, bisan pag nabayran na nimo. Tama po ba? Oh, Lord have mercy. Pero sa Ginoo, no, Lord have mercy. He knew your sin, but He will calls you by your name. He knows my name. He knows my every thought. Yeah. Ayaw, may stress niya si Ian. Amen. Dili ka na tawagon sa Ginoo sa imong sala. Tawagon ka na sa Ginoo, Jake, Gwen, Norma, Lily Jane, Ikay, Milky, Tushia, Maynard. Kabalo ang Ginoo sa akong sala, pero tawagon ko niya sa akong pangalan. Hindi na, itong palahubog, itong sugarol, no, dili na. Pag pinasaylo ka na sa Ginoo. Lord have mercy. Doon ay duha kabutang nahitabo sa justification igsoon. Doon ay plus and minus nahitabo. Una, ang minus. Gikuha sa imo ang imong sala. Everybody say gikuha. So, wa na kay sala kay ngano man, gikuha. Gikuha. Ang plus, gisulob sa imo ang kamatarong ni Kristo. Gikuha ang imong sala, gipulihan sa pagkamatarong ni Kristo. Kinsa pagkamatarong? Kinsa pagkamatarong? Pagkamatarong ni Kristo. Muna, ang imong mga maayong binuhatan dili tungod nimo. Every time nga maghatag ka sa imo ikanapulo, ang makita sa Ginoo dili ikaw ang iyang anak. Kay ang pagkamatarong ni Kristo may gisulob sa ato. Napasok nang dili gahatag pastor, ambot lang. Asa ka gikan nga kuan, usay nang kuan. Kay dapat ang pagkamatarong sa Ginoo. Kanang sige baritis pastor, ambot lang asa nagikan kay pagkamatarong naman ni Kristo ang nasa imo unta. And everybody will say, gikuha na ang imong sa o gipulihan na sa pagkamatarong ni Kristo. Are you ready for this one? Are you ready for this one? Asa ka makakita nga wala pa ang judgment. Kano sa pang judgment? Layo pa. Wala pa ang paghukom, pero gideklarar ka na daan nga matarong. Oh Lord have mercy. Baka to sigurong nakasabot, palakpakan siguro natong Ginoo. Wala pa ang paghukom, brad lang, layo pa kayo. Pero gig na nakadaan. Matarong ka na. Ay nag-apila to, automatic na ka. And everybody will say, wala pa ang final judgment and yet God declares you, you are my righteousness. Kita, pura gan-away ta sa baksing mga, wala na, humanang pa, kabalo ko kisay mo daog. Gideklarar ka na nga matarong sa Ginoo, wala pa ang paghukom. Muna pangutan na, pastor, mawala bang kaluwasan? Igsoon, dili na, gideklarar ka na. Wala pang paghukom, gideklarar ka na. Doon na ba i-deklarar nga na guilty na pod?
nausab day akong kanday, di na ka guilty. Guilty na ka. Pwede ba mag-ana ang judge? No. Pag-deklarar ka na nga not guilty, that is that judgment or that sitawag na, that verdict cannot be undone. Di ngayon mo katapat, cannot be undone. Nganong dili man mawala ang kaluwasan, pastor? Una, tungod kay ang Ginoo ang naghimo. Una, ang Ginoo nahigugma. Ang Ginoo nipili, ang Ginoo nagtawag, ang Ginoo nagbatarog, ang Ginoo muhimaya. Dili ikaw, tanan sa Ginoo. So, this salvation will not fail because it starts with the Lord. And everybody will say, tanan iya sa Ginoo. Hallelujah. Tinuod na ay proseso igsoon na ay sanctification, no? Namatay sanctification man, no? Doon ay glorification, pero sigurado na nga malangit ka and no one can stop you. Muna, pag, akong emphasize ang word, pag tinuod ka ng luwas, no one can stop you. You are bound to heaven. Pag tinuod ka ng luwas. No one can stop you. Ikalima, and whom He justified, them also glorified. Ano sabi ng glorification? Muning katapusan nga hutong sa atong kaluwasan. So, di ngayon mong katapat, tatapusin ka ni Lord. Humanon kas Ginoo. Dinhi sa atos kalibutan, daghay mga unfinished projects. Dagay mga ghost projects. Pero sa Ginoo, walay ghost. Oh, Lord of mercy. Walay ghost projects sa Ginoo. Ang iyang nasugdan, He who began a good work in you. Who began a good work in you is faithful to complete it. He is faithful to complete it. He is faithful to complete it in you. Amen. He who started the work. Walay gisugdan ang Ginoo nga dili niya humanon. So again, pakiuyog na po, tatapusin ka ni Lord. Tapos ka. Abuta lang, matapos gihapon ka. Sabi mo, di ba sabutan na, di man ta mag-glorify kunit ang mga mata igsoon. Amen. Kinahanglan ta mamatay aron mahitabo ang glorification. Muna, patyod tas Ginoo. Dili pa ka. Sukol pa ka sa Ginoo. God will, literally kapag ka-istorya, God will kill you so that you can be glorified. Kaya dili man ka mahimaya hangtod di ka mamatay. Kining lawas di makasulod sa langit. Kay lawas di makasasala. Ang glorified bodies mo na ng lawas nga wa nay sa. Lawas nga dili na magsakit. Dito sa langit wala na mga broken promises. Alas G, sugod na ta. Broken promises. Nana ko diha, broken promises. Pero sa langit wala na broken promises. Ano man? Wa na sa langit. Wala na hospital sa langit. Wala na beauty parlor sa langit. Ngano man? Guwapo o guwapa na ta sa langit. Nang di lang ako magpagwapo dinhi. Paabot na lang ko sa langit o paigasto. And everybody will say. And everybody will say, this body will be transformed into glorified bodies. Dito sa langit, parera tatanag-height, walay taas, walay mubo. Ang pangutala, kini mo ning nindot. Pastor, kining mga bata, pastor, abot sa langit. Magpabilin sila nga bata, kini si Kuan. Sani, si Teo. Sugot karos, magpabilin siyang bata. Nagisay magkatiman na ito sa iya. Pananglitan, balik na ang Ginoo karon. What do you think? Ang mga bata, magpabilin ng bata sa langit? What do you think? Ako lang ha, ako lang. I believe nga wala na yung mga bata sa langit. Nga naman, why magkatiman dito? Sabi magpadidi sa ila.
Say magbantay dito. Busy man ta pagdaig sa Ginoo dito. Kinagatuo ko nga ang mga bata pag-abot sa langit mailisan ang ilang lawas. Kung pila to ang edad ni Adan sa paghimo sa Ginoo, kitang tanan parehas og edad sa paghimo kang Adan sa Ginoo. Walay tigulang, walay bata, the same age. That's what I believe dito sa langit. Walay maintenance sa langit, Kuya Arnold. Wala na maintenance dito. Oh, wala na pharmacy sa kwan. Walay mag-wheelchair dito. Oh, no. Lunlon, kalipay, kinabuhi, walay kamatayan. Mga igsoon, ang atong kaluwasan nagsugod sa eternity past and it will end in eternity future. Humanon gyud sa Ginoo. Walay mabugto ani nga kadina. Walay tama na siya sa justification, pastor. Wala naabot sa no. Walay mabutol, walay maputol. Ang gingon sa Romans, no one or nothing can separate you from the love of God. Even Satan, even death, even life cannot separate you from the love of God. And everybody will say, wala. Pagluwas ka na, maabot ka dito sa paghimaya sa Ginoo. Ang word nga glorification from the word glory, you are going to share the same glory with Christ. Kung unsa si Kristo, mao na usab kita ngadto sa langit. I will be sharing the same glory with Jesus. Muna mga igsoon, pagipili ka na sa Ginoo, you are heavenly bound. Nagpahinumdom sa ato nga ang kaluwasan nagsugod sa Ginoo and it ends sa Ginoo. Tinuod do na tay response. Pero ang kaluwasan starts with God and it ends with God. Let us bow down our heads.